bilang unang Pangulo ng Amerika sa kasaysayan, si George Washington. Siya po ay isang disiplinado at matatag na pinunong militar noong American Revolutionary War. So aside from being the first president of US, ngunit siya, bago nangyari ito, ay isang mahusay na pinunong militar, a military leader, a good strategist, but a strategist with a heart for people. Siya ay kilala sa kanyang pagiging matatag sa kabila ng matitinding hamon na kanyang kinaharap noon. At bilang bahagi ng militar, naging mapagbantay po siya para sa seguridad ng bawat isang pinaglilingkuran niya, pati na rin din sa kanyang sarili, ukol naman sa mga prinsipyong ipinaglalaban niya. Ngunit ang talagang nagtatangi sa kanya ay ang kanyang karakter. Palagi niyang binibigyang diin ang pangangailangan na maging restraint ang bawat tao, may pagpipigil sa sarili sa makatuwid. Siya ay nakilala na may masidhing paggalang sa mga sibilyan at siya ay talagang tagapanguna ng pagkakaisa. Alam niyo po, matapos siyang manalo sa digmaan, kusang loob po niyang binitawan ang kanyang matinding kapangyarihang pangmilitar na nagpapakita ng kanyang paninindigan sa kanyang mga prinsipyo kaysa sa kanyang pansariling kapakinabangan. At nung siya po ay inalok na mas umangat pa sa ranggo sa kanyang military rank, ito po ay kanyang tinanggihan. But eventually, as we have known in history, siya po, from being a military man, ay naging Pangulo ng Amerika. Makikita natin sa makatuwid na ang kanyang naging pamumuno o pamumuhay in general ay pinaghalong pagbabalanse ng pagiging mapanindigan o malakas sa kanyang prinsipyo na kalakip ay tunay na pagmamalasakit at pagmamahal sa mga tao na kanyang pinaglilingkuran. At alam niyo po, hindi man tayo maging kagaya nitong si George Washington na maging isang pinunong militar, at hindi po eksklusibo ito sa pagiging isang military man, ngunit tayo rin ay inaasahan na magkaroon ng malakas na paninindigan sa ating prinsipyo bilang mga Kristiyano, sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit kasabay nito ay inaasahan din tayo na magkaroon ng pagmamahal sa bawat isang tao. Ito man ay mga kabilang sa pamilya ni Kristo o mga taong hindi pa kabilang sa kanyang pamilya. In other words, as Christians, we are expected to be strong individuals in the faith, hindi dahil tayo ay natural na malalakas, ngunit dahil tayo ay nakasandigan sa lakas at biyaya ng Panginoon. Ngunit dahil nga tayo ay nasa Panginoon, inaasahan tayo na sa ating pagpapahayag at pagsusumikap na maging matatag, maging mapagbantay, maging malakas sa ating Panginoong Hesukristo, ay tayo ay umibig na kung paano tayong minahal at inibig ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sa atin pong magiging talataan ngayon sa ating patuloy na paglalahad o ating pag-expound ng mga talata in 1 Corinthians, sa bahagi na pagwawakas ni Apostol Pablo ng sulat na ito, tayo po ay hinihimok o ang mga mananampalataya ay hinihimok ni Apostol Pablo na pagsamahin itong dalawang bagay na ito. Ang pagiging matatag, ang pagiging mapagbantay natin, ang pagiging malakas natin at matapang o malakas ang loob sa pananampalataya na may kalakip na pagmamahal, sapagkat ito ang naging huwaran ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating lahat. At ito ay magpapakita sa atin at magpapaalala ngayon ng prinsipyo na ang dalawang bagay na ito, ang pagiging malakas at ang pagiging mapagmahal, ay sabay na nangyayari at patuloy na pinupursige ng bawat mananampalataya po ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan niyo pong basahin ko sa inyo ang dalawang talata natin ngayon, 1 Corinthians chapter 16, verses 13 hanggang verse 14. Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Magbantay kayo, manindigan kayo sa pananampalataya, magpakatapang kayo, magpakatatag kayo, gawin ninyo ang lahat ng may pag-ibig. Atin pong narinig ang dalisay, buhay at hindi papalya na salita po ng Panginoon. Sana po tayo ay mapagpala ng bawat talata na ito. Ngayon po, ito'y bahagi ng mga pangwakas na pananalita ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto. At nakita natin ng mga nakaraan kung ano ang kanyang mga plano, mga nais gawin. Ngunit kasabay nito ang kanyang pagpapasakop sa kung anong inihahayag na gawain para sa kanya
ng ating Panginoon. At kasabay rito ay ang kanyang paghihimok na sa kanyang mga ipinapadala o isinusugo ng mga ministro. Lalo na si Timoteo na sumang-ayon na pumunta agad sa Korinto, sinasabi niya kung paano dapat tratuhin ang bawat alagad o ministro ng Panginoon na tinawag upang paglingkuran ang mga tupa niya, para sa kanilang ikalalakas, ikapapakinabang, para sa kanilang ikawawasto kung kinakailangan, at gayon din para sila'y magpatuloy na napapaalalahanan patungkol sa kung anong buhay ang inaasahan para sa mga tinubos ng ating pong Panginoong Hesukristo. At sa pagpapatuloy ng kanyang talataan, ay sinabi niya itong mga salitang ito na nasa ating harapan ngayon, na ito ay naghihimok sa bawat mananampalataya ng Korinto na maging mapanindigan sa pananampalataya. At nung sinabi niya ito, ay may mga salita pa siya at mga bagay na inilakip rito. Kung titingnan natin mabuti, pag sinabi nating maging mapanindigan tayo sa pananampalataya, it involves guarding ourselves o pagiging mapagbantay. It involves courage, dahil kailangan mayroon tayong lakas ng loob na magpatuloy sa pananampalataya na ating tinanggap, ano pa man ang maging hamon na tumambad sa ating harapan. At dahil riyan tayo inaasahan na magpakatatag, sapagkat hindi tayo dapat mga tao na natatangay na lamang kung saan-saan, na para tayong mga halaman na kung saan tangayin ng hangin ay tayo ay nagpapadala doon, o kahit isang bagay na lumulutang sa tubig na kung saan na lamang madala ng alon ay nagpapatangay tayo. Dapat tayo sa ating paninindigan ay rooted sa ating pananampalataya. Pananampalataya na ating tinanggap ng dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, at dahil si Kristo ang angkla ng kaluluwa ng bawat Kristiyano, at siya ay isang napakalakas na hari at angkla. Siya ang sandigan ng ating pananampalataya. Tayo ay inaasahan na may ganitong klaseng pagpupursige sa ating pagpapatuloy bilang buhay na mga mananampalataya sa daigdig na ito ng ating Panginoon. Ngunit hindi natapos si Pablo doon. Sinabi niya kung ano dapat ang ating ginagawa kasabay na mga bagay na inaasahan sa atin. Na ito man ay sa pagbabantay natin sa pananampalataya, sa paninindigan rito, sa pagiging malakas ang loob ukol dito, at pagpapakatatag na hindi tayo naaanod kung saan-saan lamang. Dapat ang mga bagay nito kasama ng iba pang mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at pananampalataya ay ginagawa nating lahat ng may pag-ibig. Love should be present in everything that a Christian does in his life. Yan ay dapat natin na tandaan. Isang bagay na dapat nating suriin ng mabuti ay yung pagdurugtong ng dalawang bagay na ito. Ang pagiging matibay, ang pagiging mapanindigan, at ng pagmamahal. At mamaya sa ating pagpapatuloy rito, ating makikita ng dalawang ito hindi kailanman pwedeng paghiwalayin. Dahil hindi ka maaaring masabing umiibig kung hindi ka nananindigan sa tamang panuntunan ng pag-ibig ayon sa pananampalatayang ipinahayag sa atin, at hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay naninindigan kung ikaw ay walang pag-ibig. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay kasama sa mga dapat nating pinaninindigan sa pananampalataya na inhabilin sa atin ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, si Hesukristo. Kaya nga dapat nating tandaan ang mga bagay na ito, dahil ito'y palagian nating tungkulin. Ito ay hindi isang bagay na ginagawa natin occasionally. Ngunit ito isang bagay that is expected of us, that we do regularly, habang ikaw ay humihinga na mananampalataya ng Panginoon dito sa sanlibutan na ito. Inaasahan tayo na gawin lahat ng mga bagay na nakalahad sa ating talata ngayon. Maging mapagbantay na naninindigan na bawat ginagawa natin bilang mga mananampalataya ni Kristo ay may paglalahad ng pag-ibig na ating naunang tinanggap mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang aking mensahe mula sa ating teksto ngayong umaga. Bawat Kristiyano ay mapagbantay na sa pananampalataya ay naninindigan, na bawat gawin ay may pag-ibig na sa kanila ay mararanasan. Bawat Kristiyano ay mapagbantay na sa pananampalataya ay naninindigan, na bawat gawin ay may pag-ibig na sa kanila ay mararanasan. At may dalawa po tayo na malakihang kategorya
na ipinahayag ng ating Apostol Pablo. Una niyang pinahayag sa mga taga-Korinto dahil ito ay talagang immediate nilang pangangailangang alalahanin nung kanilang panahon. Ngunit ito man sa ating panahon ngayon ay atin pa rin pangangailangan. Hindi man tayo kagaya ng mga taga-Korinto ngayon na may mga pagkakabaha-bahagi tayong ginagawa o di kaya naman ini mga pagkompromiso sa mahalagang doktrina kagaya ng muling pagkabuhay. Subalit, itong mga bagay na ito ay sa ating pagpapatuloy na pagpupursige ay mag-iingat sa atin upang hindi tayo mahulog sa mga bagay na kinahulugan ng mga taga-Korinto nung kanilang panahon. At ito po yung mga bagay na yon. Una, ang palagiang tungkulin ng Kristiyano na manindigan. Ang palagiang tungkulin ng Kristiyano na manindigan. At ang ikalawa, ang palagiang layunin ng Kristiyano na magmahalan. Ang palagiang layunin ng Kristiyano na magmahalan. Talakayin po natin yung una, ang palagiang tungkulin ng Kristiyano na manindigan. Sa ating pong teksto, ang ginagawa po dito ni Apostol Pablo ay naglalarawan muna siya. Hindi man binanggit dito na siya ay mismong naglalarawan, ngunit ang ginagawa niya dito is gumagamit siya ng ilustrasyon ng paglalarawan at ang ginagamit niyang paglalarawan ay larawan ng isang kawal, isang sundalo. Alam niyo po, mahilig si Apostol Pablo gumamit ng paglalarawan either ng isang atleta, makikita natin yan sa iba't iba niyang sulat, o di kaya naman ng isang magsasaka o magtatanim. At isa pa sa mga malimit niyang gamitin na mga ilustrasyon na yung ilustrasyon ng pagiging isang kawal. Ngayon, hindi man tayo mga literal na kawal, hindi man tayo lahat nagkaroon ng mga military training ng kolehiyo, hindi man kayo nag-PMA, at hindi ko sinasabing dapat kayo na mag-PMA, hindi naman yon ang sinasabi ng ating talata. Ngunit bilang paglalarawan, inaasahan tayo na mga mananampalataya ni Kristo na namumuhay na parang isang kawal. Hindi namumuhay na isang kawal, ngunit parang isang kawal. May mga prinsipyo sa buhay ng isang kawal na ginagamit ni Apostol Pablo bilang pagpapahayag ng biblikal na prinsipyong inaasahan na ating tungkulin na palagian natin na tinutugis o ipinupursige. Inaasahan tayo, kagaya ng isang kawal, na maging mapagbantay, na naninindigan, matapang at matatag. Again, bilang mga Kristiyano, inaasahan tayong gampanan ng mga tungkulin na tila pangsundalo. Ang isang sundalo ay mapagbantay. Lagi niyang binabantayan ang seguridad ng mga tao sa kanyang paligid. Yan ang isa sa una niyang tungkulin. Ngunit kasama rin dito ay binabantayan niya ang kanyang sariling seguridad upang mas magamit pa siya sa pagbabantay ng seguridad ng iba. Walang kawal na pabayading sa sarili na kumbaga bahala na kung ako'y mamatay. Pa't magiging epektibo ba ang ganong klase ng kawal? Magiging mahusay ba siyang bantay ng seguridad ng kanyang mga pinaglilingkuran kung siya man ay hindi nagbabantay para sa kanyang sarili? Ang isang kawal ay inaasahang may paninindigan sa kanyang prinsipyo, sa kanyang ipinaglalaban. Ito man ay pinaglalabang prinsipyo o bansa o mga tao. Sila inaasahang may lakas ng loob na bagamat hindi natin sila pwedeng asahan na hindi sila natatakot dahil lamang ito ay tao lamang, ngunit sa kabila ng takot ay inaasahang sila ay magmamaster up ng courage because of the task that they need to do. It involves a lot of sacrifice and it involves a lot of endurance. At dahil rin sila inaasahang maging matatag, hindi umuurong, hindi nadadala sa kung saan-saan, hindi basta nadadala ng takot o di kaya naman inadadala ng mga suhol na magtraidor sa kanyang bayang pinaglilingkuran upang ma-preserve lamang ang kanyang sarili. Iyang mga bagay na yan, kagaya ng isang kawal, ay inaasahan sa mga Kristiyano. Yun na rin ang dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay malimit gamitin ng paglalarawang ganito pagdating sa buhay pananampalataya. Kung titingnan nyo Ephesians 6, isa sa mga pangkawal na paglalarawan na kanyang ginamit na popular na alam ng maraming Kristiyano ay ang pagsusuot ng buong baluti ng Diyos. To put on the full armor of God. That is another way of illustrating the life expected of us as believers by way of illustrating it through the life of soldiers. Sa pamamagitan ng buhay ng isang kawal. Ngunit isa-isahin natin itong mga bagay na ito na binanggit ni Apostol Pablo. Una niyang sinabi
ay magbantay kayo. Sa English translation, it is oftentimes translated as watch or guard. Maging mapagmatyag o maging mapagbantay. To watch is to guard. Hindi lang para manood yung konteksto ng watch when it's used in our English translations, but it is to guard, to be watchful, to be alert. Pag minsan sinasabi to be sober-minded, laging kakabit nito o pahiwatig nito is to be alert. Bakit po? Inaasahang mapagbantay ang isang Kristiyano nang dahil sa nananahan pang kasalanan sa kanya. Yun ang kailangan nating tandaan. We may not be under the dominion of sin anymore. Hindi naman tayo pinaghaharian pa at inaalipin ng kasalanan. Subalit dahil may nananahan pang kasalanan sa atin, tayo ay inuutusan at may palagiang tungkulin. Gusto kong i-reiterate lagi yun, kaya ko yun nilagay sa ating point. Palagian. Lagi tayo dapat nagiging mapagmatyag, mapagbantay, dahil ng nananatiling kasalanan pa sa atin. Why? Our remaining sins could be provoked by ourselves. So, unahin ko na yon. Baka inisip ng iba, it could be provoked by Satan. Yes, it's true. But first and foremost, it could be provoked by ourselves. Yung atin munang sarili. Si Satan, ginagamit niya yung mga makasalanang pagnanais na nasa atin ng sarili. Sa ganoong bagay niya tayo tinutukso. It could be provoked by ourselves. It could be provoked by the world sa ating kapaligiran, sa ating nilalakarang sanlibutan, na dahil nasa ilalim pa ng sumpa ng kasalanan, ay maaaring mag-provoke sa ating mga nananahan pa o nananatiling kasalanan. Kaya kailangan natin maging mapagbantay. At hindi lang yon, dahil ang Diablo ay patuloy pa rin nag-ooperate today. Bagamat tiyak na ang kanyang kagapian, pero dahil siya'y kumikilos pa rin ngayon at nanunukso sa bawat tao, maging sa mga mananampalataya na kumompromiso, magkasala, bumigay sa kanilang pagtangan kay Kristo, ay inaasahan na tayo ay nagiging mapagbantay. We oftentimes fall into despair kapag tayo ay nagdurusa, and we oftentimes fall into sin kapag tayo ay tinutukso. Why? Because we were caught off guard. Yan ang problema natin. Ang isang tao sa kung anumang larangan, oras na sila ay mahuli na hindi nagbabantay. Once we were caught off guard, that is the time that we fall. That is the time that we despair. Why? Because we do not expect when we must expect. Yun ang dapat nating tandaan. The problem again is we don't expect when we must expect. Ang ating Panginoon ay ilang beses na katakot-takot sa kasulatan nagbibigay sa atin ng mga paunang paalala na lagi tayo nahahamunin sa ating pananampalataya ngayon. Na laging mahahamon ng ating paghahangad na mabuhay ng dalisay para kay Kristo Jesus. At dapat tayo ay magbantay ng dahil rito. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayong lagi at magbantay. Ang Diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaaligid at umaatungal at naghahanap ng kanyang lalamunin. He is always ready to attack. Naghihintay kung kailan man lalapa, to use that illustration na ginamit po ni Apostol Pedro. At sa Matthew 26:41, mula sa labi ng ating Panginoong Jesus, sinabi niya, nung siya'y nananalangin kasama ang mga alagad sa Garden of Gethsemane, He said, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo malagay sa tukso. Bagaman tunay na ang Espiritu ay naghahangad, ngunit ang laman ay mahina. Ini kailangan nating tandaan. Maging sa mga labi ng ating Panginoon, sa kanyang mga intimate na alagad, na isinama niya sa kanyang high priestly prayer doon sa Gethsemane, ay sinabi niya nang may masidhing pagpapaalala na magbantay ang mga alagad sa paraan ng pananalangin. Kailangan nating tandaan na bagamat pananalangin lang ang sinabi doon ng ating Panginoon,
but it is not exhaustive, but rather representative of all the means of grace. Lahat ng kasangkapan ng biyaya, ang bawat kasangkapan ng biyaya gaya ng pananalangin ay susi sa pagbabantay para sa espiritual na kapakanan natin. Yun yung dahilan kung bakit malimit kayong himukin at malimit nating marinig, hindi man mula sa akin, na sa isang matapat na nagmiministro laging may paalala na tayo ay magsumikap ng may paghahangad at may disiplina sa bawat kasangkapan ng biyaya. Ulitin ko muli ang sinabi ko na noon dahil ito'y kailangang paalala. Kailangan ito'y mapaghangad ngunit mapagdisiplina na pagpupursige sa mga kasangkapan dahil sa ating nananatiling kasalanan, matutokso tayo that we don't always feel like doing it. And usually, pagka hindi natin ramdam na gawin ito, doon tayo mahina at maaari na gamitin ito na pagsalakay sa atin. Madaling salakayin ng isang taong nahuhuling hindi nagbabantay. At ang mga kasangkapan, ito may pribado, ito man ay pangpubliko o pangsamahan, ay ang paraan upang bantayan natin ang ating sarili at ang isa't isa upang tayo ay makapanindigan sa pananampalataya. Hindi tayo basta-basta matangay ng kawalang pag-asa sa mga pagdurusa at mas higit pa, hindi tayo basta-basta magpadala sa mga tukso na ating mararanasan. Sinabi sa Psalm 119:11 dahil sentral ang salita ng Diyos sa lahat ng kasangkapan ng biyaya, and I quote from the NIV, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kung ikaw ay tunay na kay Kristo, hangad mo na siya ay paluguran. Kaya kagaya nung nabanggit ko nung nakaraan, nung kinote ko yung 1 Corinthians 4:16-17, na isa sa mga layunin kung bakit ipinadala ni Pablo si Timoteo sa Corinto ay upang paalalahanan sila ng buhay kay Kristo, at ang deskripsyon ng buhay kay Kristo ay buhay ng pagtalima, pagsunod sa Kanya. At kung tunay tayo na kay Kristo, kasama na yan sa mga hangad na hangad mo at lalago ka pa sa paghahangad na yan. At dahil rito, isa sa alang-alang mo na palagi kang magbantay, na palagi tayong maging mapagbantay sa ating mga sarili dahil walang pagtalimang magaganap ng walang pagbabantay ng sarili. Huwag nating maliitin ang mga tukso. Huwag nating maliitin na maging ang ating mga pagdurusa that's supposed to be sanctifying for us, Satan could use to turn it around and use that as a means to rebel against God. Kailangan nating tandaan ang mga bagay na ito. Sana may pagluluksa tayong totoo sa mga panahong tayo nahuhulog at hinihimok tayo nito na maging mapagbantay. Sa 1 Corinthians 7, nung inilalahad ni Pablo ang patungkol sa tunay na pagsisisi na namataan na sa ilang mga taga-Korinto nung kanyang panahon, 2 Corinthians 7, isa sa mga inilahad niya doon na ang tunay na nagsisisi o yung tinatawag niyang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagdadala sa kanya na maging mapagbantay at maingat. At ganoon din tayo dapat. Inaasahan yan sa atin dahil ito ang pinakamakasakit na karanasan sa isang mananampalataya. Ang mahuli niya ang kanyang sariling naghihimagsik laban sa kanyang tagapagligtas. That is the most grieving event in the life of a genuine believer. Yan ang dapat natin na tandaan. Ngunit kasama din sa konteksto ng pagbabantay na sinasabi rito ni Pablo ay ang tungkulin na maging mapagbantay na nag-aabang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil hindi natin alam kung kailan. Makikita natin na bagamat may pangako ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, ngunit dahil hindi tayo binigyan ng kaalaman kung kailan ito magaganap, sinasabi malimit ng ating Panginoong Hesus at ng iba pang mga talata ng Biblia na tayo ay maging mapagbantay ukol rito. In Mark 13:35-37, sabi roon ng Panginoong Hesus, kaya nga magbantay kayo,
sapagkat hindi ninyo alam kung kailan babalik ang Panginoon ng sambahayan, kung sa gabi, sa hating gabi, sa pagtilaok ng manok, o sa pagbubukang liwayway. Baka bigla siyang dumating at madatnyan niya kayong natutulog. Ano mang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, magbantay kayo. Kasama ito sa konteksto ng pagbabantay. At makikita natin yung kontekstong ito dahil pagdating natin eventually in 1 Corinthians 16, verse 22, dun sa ikalawang pangungusap na naroroon, ang sabi roon, dumating ka nawa, Panginoon. O come, O Lord. Kasama yun sa mga bagay na ating binabantayan. Kung ating pagdurugtungin yung dalawang bagay na kailangan tayo nagbabantay dahil sa ating nananahang kasalanan at kailangan tayo nagbabantay sa pagdating ng Panginoon, sa pagsasama ng dalawang prinsipyong ito sa konteksto ng pagbabantay, marapat na itanong natin bilang pagsusuri sa ating sarili, paano ba natin gustong madatnan tayo ng Panginoon? How do we like na tayo ay datnan ng ating Panginoon? Kung kailan man siya dumating, nais ba nating tayo datnan niya sa panahong tayo ay nagtatampisaw sa pagkakasala? Na ating inaangkin na tayo sabik na naghihintay sa Panginoon, ngunit hindi tayo naghihintay sa wastong paraan. Ang isang tao na naghihintay ng tiyak na darating na bisita ay walang ibang inaatupag kundi linisin ang kanyang bahay. Walang bisita na naghahanda sa isang espesyal na taong darating na ang kanyang ginagawa ay parumihin ng lugar na daratnan nito. Ayun ay kailangan nating tandaan, kung yan ay ating nakikita sa ating pagtanggap ng mga taong bisita na alam nating darating, sa pagdating muli ng ating Panginoon, mas inaasahan tayo na nagkakaroon hindi ng marka ng patuloy na pagtatampisaw sa karumihan, ngunit sa ating pagsisikap na nakasandigan sa biyaya ng Diyos na sa ating pagbabantay, tayo ay, sabi ng iba't ibang talata ng Biblia, ay nabubuhay ng may kalinisan. Hindi tayo tinawag para sa karumihan, sabi in 1 Timothy, or rather 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, hindi tayo tinawag para sa karumihan, ngunit para sa kadalisayan o kabanalan. Yan ang bahagi ng tungkulin natin na magbantay. Habang binabantayan mo na huwag kang magkasala, binabantayan mong darating ang Panginoon mong nagligtas sa iyo mula sa parusa ng ating mga pagkakasala. Kasama sa mga binibigyang pansin ni Pablo, ang manindigan kayo o tayo sa pananampalataya. Gusto kong linawin na ang konteksto ng pananampalataya dito ay sa mga biblikal na katotohanan ng Diyos. Alam ko minsan ginagamit o malimit ginagamit sa kasulatan yung pananampalataya bilang kaparaanan ng pagpapawalang sala. Kaya meron tayong doktrina ng justification by faith alone. Pero bagamat ginamit dito ang salitang pananampalataya, ang konteksto nito ay parang sa paggamit ng mga framers ng confession ng London Baptist Confession of Faith. Na ang ibig sabihin doon ng faith in that context ay ano yung ating mga pinangahawakan na katotohanan. At pangunahing sinasabi ni Pablo ito direkta sa mga taga-Korinto dahil isa sa mga pangunahing mahalagang katotohanan at yun ang muling pagkabuhay ay kanilang unti-unti ng tinatalikuran dahil sa iba't ibang bagay. May mga mapang-akit na pagtuturo, maaaring may pag-uusig na nangyayari at marami pang ibang dahilan na kung saan dahil sila ay hindi nagbabantay. Yun yung dahilan kung bakit sari-saring mga issues ang meron sa kanila noon. They don't guard against those things that may provoke their remaining sin, and in so doing, nakukompromiso ang kanilang paninindigan sa kanilang pananampalataya, both doctrinally and practically. Naapektuhan pagka tayo ay lumihis sa katotohanan ng Diyos, apektado rin ang ating pamumuhay para sa ating Panginoong Diyos. Kaya naroon na lamang ang paghihimok na hanggang ngayon, paghihimok din yan sa atin ngayon na manindigan tayo sa pananampalataya, sa katotohanan. Hindi tayo kumukompromiso nang dahil sa panghimasok ng mga maling prinsipyo sa mahalagang doktrina gaya ng muling pagkabuhay, hinihimok ni Pablo na manindigan ng mga taga-Korinto sa pananampalataya.
dahil yan ay totoo pa rin ngayon, marami pa rin kayong maririnig ng mga maling katuruan na maaaring kaakit-akit sa atin dahil ito ay kumikiliti sa ating mga nananatiling kasalanan. It scratches the itch as well of our remaining sin. Tayo ay maaaring magpatangay at mawala ng paninindigan sa kung ano ang mga katotohanang sinasabi ng kasulatan. Makikita natin na sinusubok ng mga mapang-akit na katuruan. Hindi lang yon. Mga tukso, hindi lang yon. Ngunit mga pagdurusa, hindi lang yon. Mga pagsalungat, at hindi lang yon. Maging na mga pag-uusig ang ating paninindigan sa pananampalataya. Those things that I have just mentioned makes us most vulnerable or put us in a most vulnerable position for us to compromise. Na hindi tayo manindigan. Alam mong ang bagay na ito'y mali ayon sa paninindigan ng pananampalatayang sinasabi ng kasulatan, ngunit dahil naaakit ka sa ganung klase ng kasalanan, yung tukso ay maaaring kumompromiso ng iyong paninindigan. At marami pang iba, dahil may sumasalungat, maaaring may nangahamak, may nanguusig sa iyo, kahit alam mong dapat kang manindigan dahil ang mga bagay na pinangahawakan mo ay totoo, pero nandun ka at that most vulnerable position kapag ka ikaw ay dinadapuan ng mga ganong klase ng sitwasyon. But regardless of what situation may arise, so dumapo sa atin, tayo ay inaasahang naninindigan pa din. At upang tayo ay makapalag, kailangan tayo ay bumalik sa una, nagbabantay. We have to be prepared. Ang pagiging mapagbantay ay laging may kaakibat na kahandaan. Yun ang kailangan nating tandaan. Pwede kang magbantay, ngunit if you're watching or guarding ill-equipped, then that guarding won't bring you anywhere. Hindi tayo nito madadala sa kahit saan. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, kaya nga mga kapatid, maging matibay kayo sa paninindigan at pamumuhay sa mga aral na ibinahagi namin sa inyo, ito man ay sa salita namin o sa sulat. Yun mismo rin ang sinasabi ni Pablo dito. Maging matibay sa paninindigan sa pamumuhay sa mga aral, those doctrines from the Bible na ibinahagi nila sa mga mananampalataya. May it be through letter, kagaya natin, nakikinabang tayo sa mga bagay na ito dahil ng mga sulat ni Pablo, o maging sa salita, kung ito man ay ipahayag din sa atin ng kung sino mang matapat na ministro. Kaya kaakibat din dito ang pagiging matapang. Magpakatapang kayo. Sa ibang salin, baka malito ang ilan, ang sinabi roon, makikita nyo yan sa ang Biblia 2001, magpakalalaki kayo. Ngayon, baka malito ang iba. Magpakalalaki kayo. Baka ibig sabihin ba ito'y command lang para sa mga lalaki? Ang sagot ay hindi. Hindi rin ito tinuturo na ang mga babae maging tibo. Gusto ko ding linawin yon. Ang nais ditong sabihin ni Pablo, at magandang itinranslate ito ng FSV, ang konteksto ng sinabing magpakalalaki kayo, kasi kahit po tingnan nyo sa original language, yun ang nakalagay. Magpakalalaki kayo. Paano po yung mga babae? Ay, ang iba sabihin, panglalaki lang to. Ay, ba sabihin, okay lang maging tibo. Hindi yun totoo. Ang konteksto dito ay ang dahil sa mga kalalakihan ay inaasahang malakas ang loob. Ang panawagan dito para sa lahat ng mananampalataya, ikaw man ay babae o lalaki, ay maging malakas ang loob. Pero kung yan ay malinaw na ang ibig sabihin nito ay malakas ang loob, o by the word na ginamit ng ating translation ngayon ay nagpapakatapang, subalit, hindi ito tungkol sa pagiging mabagsik o maangas. Isa pa rin yun. Na para kayong either mga taong leon o mga amazona kung babae. Hindi po rin yun ang itinuturo ng kasulatan. Ito sa halip itungkol sa pagiging malakas ang loob. Ito ay paglalakas loob na nakasandal sa mga pangako ng Diyos
na tumutugon ng pagtalima anumang hamon ang tumambad sa ating harapan. Yun po ang ibig sabihin noon. Hindi nito sinasabi na hindi ka luluha. Hindi yun ang definisyon ng pagiging malakas ang loob. Pwede kang lumuha na malakas pa rin ang iyong loob. Pwede kang lumuha at malakas ang loob mo. Ang ibig sabihin nun, kahit ina-acknowledge mo ang hirap, pero nagpapatuloy kang naninindigan. That is what being courageous really means in its biblical definition. Yun ang kailangan natin na tandaan. At ang tapang na ito na inaasahan sa atin ay hindi nagmumula sa ating sarili. Ito ay nagmumula saan? Sa pagyakap ng mahigpit sa Diyos at sa mga pangako niya sa atin. At malalamang malakas ang ating loob na kahit ano pang tumambad na hamon sa ating harapan, tukso man yan o pagdurusa o pag-uusig, dahil tayo ay malakas ang loob na naninindigan at humahawak sa mga pangako ng Diyos, sa mga katangian ng Diyos na ipinaparanas sa atin, tayo ay tumutugon ng may pagtalima. Minsan mahirap tumalima o sumunod. Lalo't higit pa kung marami ang sumasalungat. Parang sinabi ni Pablo, isang maluwag na pintuan na binuksan sa akin para sa makabuluhang gawain, bagamat marami ang sumasalungat. But he courageously proceeded. And in so doing, a church in Ephesus had been planted. Na tayo ay maaari rin dumaan sa mga ganong klase ng bagay, iba mang klase, iba man ang itsura, iba man ang intensidad, but we are expected to proceed. We are expected to be courageous. Hindi pala away, hindi pala sumbat, hindi dahoy-huyin, hindi sa mga ganoong paraan, kundi sa paraan na may lakas ng loob na gawin pa rin kung ano ang nararapat. Ang example niyan is sa Joshua chapter 1 verses 6 to 7. Dito natin makikita na nung kinakausap ng Diyos si Joshua, pinapaalalahanan siya ng kanyang pangako upang siya ay maging matapang o malakas ang loob. Ngunit kasabay nito ang paghihimok ng Diyos na dahil sa kanyang pangakong dapat tinutugon ng may lakas ng loob o nagpuproduce ng lakas ng loob, ay dapat siyang maglakas ng loob din na sumunod at kanyang i-lead o pamunuan ang bayang Israel sa pagtalima sa Panginoon. Joshua 1:6 to 7, and it says, sabi ng Panginoon kay Joshua, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Bakit daw? Sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Pagkatapos noon, sinabi niya, verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Bakit? Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Nakita niyo yung pinagsama na sa paghihimok ng Panginoong maging matapang si Joshua sa pamumuno sa Israel. Ang kanyang unang sinabi, maging matapang ka dahil tutuparin ko ang aking pangako. Pangalawa, maging matapang ka dahil tutuparin ko ang aking pangako, inaasahan kitang maging matapang sa pagsunod. Ibig sabihin, ano man ang mangyari, susunod ka pa rin. Tatalima ka. Bakit? Kasi may pangako ako sa iyo na aking tiyak na tutuparin. Which means our courage comes from the Lord in His promises. And we respond in courage because the Lord grants us courage by granting His own promises or by fulfilling His own promises to us. At dahil may tapang, may paninindigan na nagbabantay, inaasahang may katatagan. Hindi tayo naaanod kung saan-saan. Hindi tayo para mga punong pag bumagyo ay tumutumba na lamang o mga dahon na hindi nakakabit sa sanga na pagka humangin ay kung saan-saan natatangay. We are grounded, in other words, rooted in the Lord Jesus Christ, anchored in the Lord Jesus Christ.
Sa pagpapakatatag, ang mga Kristiyano ay inaasahang maging matatag sa paninindigan na parang punong hindi natatangay anumang lakas ng hangin o barkong nakaangkla anumang lakas ng alon. Yun ang kailangan nating tandaan. Ito ay sa kadahilanan na ang ating pinag-uugatan at ang ating angkla ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo sa kanyang biyaya. Pag doon ang ating angkla, inaasahang tayo ay matatag. Mali pala yung ginamit ko. Dapat pala kung sa kanya, hindi kung doon. Kung sa kanya ang ating angkla, tayo ay inaasahan na maging matatag. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo in Ephesians 6:10, bago niya sabihin, isuot ninyo ang buong baluti ng Panginoon, ang una niyang paghimok ay ito, sa kahuli-hulihan, maging matibay kayo sa tulong ng Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang katatagan. Ang ating tibay at tatag ay ating isinasandigan sa ating Panginoong Hesukristo. 2 Timothy chapter 2 verse 1, sa paghihimok ni Pablo kay Timothy noon, na kung saan ay inaalala, ika ni Pablo sa 2 Timothy 1, ang mga pagluha ni Timoteo. Nasa panahon ng panghihina si Timoteo sa kanyang ikalawang sulat sa kanya. Ngunit ang panawagan ni Pablo sa unang talata ng chapter 2, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa pamamagitan ng biyaya na kay Kristo Jesus. At sa Hebrews chapter 4 verse 14, sa paghihimok sa mga mananampalatayang Hebreo ng may akda, na sa halip na talikuran nila ang Panginoong Hesus at bumalik sila sa mga tinatangkilik nila bilang Hudyo noon, isa sa mga bagay na pampapalakas ng loob sa kanila, sinabi ito ng may akda, Hebrews 4:14, kaya nga, dahil mayroon tayong isang dakilang kataas-taasang pari na pumasok na sa kalangitan at iyon ay si Jesus na anak ng Diyos, matatag nating panghawakan ang ating ipinahahayag. The argument is always grounded in the person and work of Christ. Hindi lamang ikaw o tayo pinawalang sala ng ating Panginoong Jesus, ngunit maging ang ating pananatili. Diba, eternal security is among those salvation blessings guaranteed by the cross and the resurrection of Christ. At ang pagpapakatatag ay hindi may pwedeng ihiwalay sa tinatawag nating eternal security. That's why it is oftentimes called in theology as perseverance of the saints. Perseverance requires, sa Tagalog, pagpapakatatag. At ang pagpapakatatag ay sintomas na tayo ay pinananatili, hindi ng ating lakas, ngunit ng biyaya ng Diyos. Yan ang kailangan po nating tandaan. Kaya sa mga panahon na parang tayo ay natutukso, na tumiwalag, o di kaya na may kumompromiso, mawala ng paninindigan sa ating pinangahawakang pananampalataya, o ipagpalit si Kristo sa kung ano pamang mga hukag na mga kapalit. Ang magpapatatag sa atin ay ang ating patuloy na pagtingin, pagbalik sa sinicure sa atin ang ginawa ng Panginoong Jesus. Hayaan niyo ang Ebanghelyo ang patuloy na magbigay sa atin ng lakas na magbantay, manindigan, magpakatapang at magpakatatag. Yan ang magbibigay sa atin ng lakas, mga minamahal na tupa ng ating Panginoon. Kaya nga bilang hamon, nang dahil si Kristo sa kanyang biyaya ang matibay natin na sandigan, maglakas loob tayong nagbabantay na sa pananampalataya ay naninindigan. Because of Christ, only because of Christ, tayo ay magpatuloy sa ating tungkulin na palaigiang manindigan sa pananampalataya bilang mga Kristiyano. Alam niyo po si John Owen na namatay noong 1683 ay nabuhay sa isang magulong panahon sa Inglaterra na minarkahan ng digmaang sibil at kaguluhang pampolitika. Siya ay nakilala hindi lamang sa paghihimok, ngunit maging sa kanyang pagiging mapagbantay sa sarili niyang espiritual na kapakanan. Alam niyo, dahil dito'y nagsulat siya ng malawakan tungkol sa kasalanan at pangangailangan ng espiritual na pagbabantay. At dahil rito na-produce yung isinulat niya ng kanyang estudyante na lectures niya,
na tinatawag na the mortification of sin. Kasama yun sa kanyang mga itinuturing na mga akda na kung saan ay magandang gamitin at paalala ng pagbabantay sa ating sarili. May threefold series yun: the temptation of sin, the indwelling sin, and then the mortification of sin. Nanindigan din siya sa pananampalataya. Mahigpit siyang nanindigan sa mga doktrinang biblikal, kahit na pabago-bago ang mga kapangyarihang pampolitika sa kanyang paligid na nagkakaroon ng panghihimasok sa mga dapat paniwalaan, maging na mga tunay na Kristiyano. At sa kabila din ng pagdanas ng matitinding personal na trahedya, kabilang na ang pagkamatay ng marami sa kanyang mga anak, nanatili siyang matatag at ipinagpatuloy niya ang kanyang ministeryo sa aspeto ng pangangaral at pagsusulat ng mga aklat. Nagpakita rin siya ng tapang. Matapang siya na nagsalita sa loob ng iglesia sa kabila ng hirap minsang lunukin ng mga katotohanang ipinapahayag niya. Ay minsan ay masusubok talaga ang iyong tapang kapag ka ang ipapahayag mo ay isang bagay mula sa kasulatan na mahirap lunukin, na maaaring ang kagalitan ng iba. Hindi dahil sa mali ang iyong tinuturo, pero ito'y mahirap tanggapin para sa nakararami. At hindi lang yun, nagsalita din siya ng may tapang sa mga usaping politikal dahil nga nanghihimasok noon ang pamahalaan sa mga dapat paniwalaan ng mga Kristiyano, at nagkaroon pa ng pagkakataon na kung kinakailangan ay humarap pa siya sa parlamento ng kanyang bansa noon. Ang kanyang pinaghugutan ng lakas ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya siya nagbantay, nanindigan, nagpakatapang, at nagpakatatag. Nawa ang mga ganitong klaseng mananampalataya ay maging huwaran din po natin. Subalit hindi maaaring hanggang dito na lang. Kagaya ni Apostol Pablo, hindi siya tumigil dahil sa kabila ng palagiang tungkulin ng Kristiyano na manindigan, kasabay nito ang palagiang layunin ng Kristiyano na magmahalan. Dumako po tayo doon sa ikalawa nating punto na iyon. Ang bawat tungkulin na binanggit sa nakaraang talata ay sinundan ni Apostol Pablo ng pamanhik na gawin ang lahat ng bagay ng may pag-ibig. It echoes 1 Corinthians 13, tama ba? Bagamat ang immediate na konteksto ng 1 Corinthians 13 ay sa paggamit nila ng kanilang spiritual gifts. Ito naman ay sa konteksto ng paggawa ng lahat ng bagay. Nilahat na niya. Hindi pwedeng magbantay sa pananampalataya ng sarili ng walang pag-ibig sa iba, o manindigan sa pananampalataya ng walang pag-ibig sa iba, o kaya naman magpakatapang, dito ka magiging amasona o liyong tao. Kapag ka ikaw ay nagpakatapang ng walang pag-ibig sa iba at hindi rin maaari na may pagpapakatatag ng walang pag-ibig sa iba. Kailangan maging babala sa atin na ang isang tao ay maaaring kakitaan ng pagbabantay, paninindigan sa pananampalataya, lakas ng loob at katatagan ng walang marka ng pag-ibig sa kanyang katauhan. Kaya minsan ang mga Kristiyano ay nagiging divisive instead na for unity and for edification. Matibay sila sa kanilang paninindigan sa mga doktrina, pero dahil wala silang pag-ibig, they produce divisiveness rather than strength of bond and unity among brethren. Ibang usapan pagka mga major ang mga pinag-iiba, mga heretikong mga bagay. But for other things that we could agree to disagree, ay hindi dapat ganoon. Isa pa, maging babala din sa atin na maaari din naman na isipin ng isang tao ay may pag-ibig, subalit hindi siya naninindigan sa biblikal na pananampalataya. Ang isa may paninindigan na walang pag-ibig, ang isa naman may pag-ibig daw siya pero walang paninindigan. Nangyayari, ang bersyon niya ng pag-ibig ay pag-ibig na may pagkompromiso. That in order to please somebody, at ang kanyang definition of that is love, then I'm willing to let go of these important things. Dahil gusto kitang mahalin, ay hindi yun wasturin. Ang paninindigan ng walang pag-ibig ay isang uri ng pagkompromiso.
At ang pag-ibig na walang paninindigan ay isa ring pagkompromiso. Lagi nating tandaan yon. In the absence of one over the other, both is compromise. Yun ay mahalaga na ating tandaan. Ang paninindigan ng walang pag-ibig ay hindi paninindigan. At ang pag-ibig na walang paninindigan ay hindi pag-ibig. Ang ating standard of love is what? The truth. Kaya kung wala kang paninindigan, kung sinasabi mo may pag-ibig ka pero wala kang paninindigan, wala kang pag-ibig. Sinasabi mo lang na mayroon ka. Why? Because true love is grounded in the truth. And the opposite is true. Kung ikaw may paninindigan pero walang pag-ibig, kasama sa mga dapat mong panindigan ay sinasabing do everything with love, ay hindi ka rin na ninindigan. Nakuha niyo po ba yung punto? Sana ito'y mahalaga sa ating lahat. Kailangan nating tandaan na ang paninindigan sa pananampalataya ay may layuning na nakakabit sa pag-ibig. Hindi ito maaaring paghiwalayin. Subukan natin paghiwalayin and we won't have either. Pag ito ay pinaghiwalay natin. Tingnan nyo, hindi ito pinaghiwalay ni Pablo. Ito ay kanyang pinagdugtong. Pansinin nyo ang sinabi sa 1 Timothy chapter 1, verse 3 to 5. Sabi roon, nung hinihimok si Timoteo na kanyang sawayin ng iba, na huwag magturo ng kamalian. Ngayon, pag ganun ang panawagan sa iyo, kailangan mong manindigan saan? Sa katotohanan. Kailangan mong manindigan sa pananampalataya. Pero sinabi ni Pablo kay Timoteo na bagamat ganoon, manindigan ka at turuan mo, sawayin mo ang iba na huwag magturo ng kamalian. Pero sinabi niya na ang layunin nito ay pag-ibig. Bahayan yung basahin ko. 1 Timothy 1:3-5. Gaya ng tagubilin ko sa iyo nung ako yung napunta o papunta ng Macedonia, ibig kong manatili ka sa Efeso upang pagsabihan mo ang ilang tao na huwag magturo ng maling aral at huwag pagaksayahan ng panahon ng mga alamat at mahahabang talaan ng mga angkan. Nagiging dahilan lamang ang mga iyan ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong kanino man na magawa ang plano ng Diyos na magagawa lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Pansinin niyo ang sunod na pangungusap. Layunin ng tagubiling ito ay pag-ibig na nagmumula sa isang pusong dalisay, malinis na budhi at taos-pusong pananampalataya. Ano ang layunin ng paninindigan? Pag-ibig. Yaan ang kailangan natin na tandaan. Sa makatuwid, kaya tayo naninindigan at hinihimok natin ng iba na manindigan ay dahil hindi sa nais lang nating magpasikat o makipagtalo o manghampas ng katotohanan, ngunit dahil ng pag-ibig, we don't want them missing out on the blessings received by those who hold the truth of the Lord. Inaasahang sa ating paninindigan sa pananampalataya kasama ng paggawa ng lahat ng bagay ay gawin ng may pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig itiyak na marka na tayo ay tunay na kay Kristo. Kasama rin yun. Marka yun na tayo ay tunay na kay Kristo. John 13:34-35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko. Ibigin ninyo ang isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Dapat din kayong umibig sa isa't isa. Malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. How will others know that we are among Christ's people? Anong sabi ni Christ? If we love one another. We speak and become enduring in the truth, and yet we speak the truth in love. And we practice love in everything.
Sa 1 John chapter 4 verse 7 to 12, ang pamanhik doon ay mga minamahal, ibigin natin ang isa't isa. Bakit? Una, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos at ang sino mang umibig ay anak na ng Diyos. Sinabi rin doon sa mahabang talataan na yon na ang pamanhik na tayo ay maging tao na mapagmahal, na ginagawa ang lahat ng may pag-ibig sapagkat ganito ipinakita ng Diyos ang pag-ibig. Anong sabi? Hindi tayo ang umibig sa Diyos, ngunit siya umibig sa atin at ipinadala niya ang kanyang anak upang maging pantubos sa ating mga kasalanan o pampalubag loob, propitiation, pangsaid galit. Yun ang panuntunan, yun ang pamantayan. Sinabi rin niya sa talatang yun, walang sino mang nakakita sa Diyos. Sinabi ni John, ngunit kung iniibig natin ang isa't isa, nananatili ang Diyos sa atin at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. It's among the markers of genuine sainthood. Do you have love in you? Pag sinabing love in you, the love that is Christ-like. Pag-ibig at biyaya na kagaya ng kay Kristo Jesus na pinagtatambal at pinagsasama ang paninindigan sa katotohanan at ang pagmamahal na ayon sa katotohanan ni Kristo. Mahalaga po itong mga bagay na yan. At kung kayo'y wala pa kay Kristo, damhin niyo ang sinabi sa 1 John 4:7 to 12 sa bahaging 9 at 10 na talata, na kung saan ipinahayag doon ang pag-ibig ng Diyos, na hindi tayo ang umibig sa Diyos, subalit tayo ang inibig niya sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang anak bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, alalahanin mong ikaw ay haharap sa banal na Diyos balang araw, na ang iyong mga kasalanan hindi niya ipipikit mata ang kanyang sarili rito, hindi ka pa man parusahan ngayon na ikaw ay kanyang hahatulan balang araw. Ngunit sa kanyang pag-ibig at biyaya sa kanya, sa mga makasalanan, na hindi isinasang tabi ang kanyang kabanalan, ang kanyang anak na naglikas taong si Jesucristo ang pinasalo niya ng lahat ng puot niya, upang ang lahat na magsisi at sumampalataya sa kanya ay wala nang maging paghatol, upang ang iyong kahatulan ay siya na ang tumanggap at ikaw ay tanggapin ng Diyos ng may katwiran ng kanyang anak na ilalakip sa iyo o ibibilang sa iyo sa paraan ng pagsisisi at pagsampalataya. Magsisi ka sa iyong kasalanan at sumampalataya ka sa Panginoong Hesus para sa iyong kaligtasan, upang matamo mo rin ang pinakamataas na pagmamahal sa lahat. Kaya mo gagawin ng lahat ng may pag-ibig na naayon sa katotohanan, dahil ang Diyos ng katotohanan ay bibigyan ka ng walang hanggang pakikisama. Damhin mo ang mga bagay na ito at nawa humantong ka sa pagsisisi at pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. Kaya nga hinahamon tayo bilang tayo mga mananampalataya naman, na nang dahil sa pag-ibig ni Kristo na ipinaranas sa iyo, mahalin mo ang bawat tao sa bawat gagawin mo. Mahalin natin ang bawat tao sa bawat gagawin natin, dahil yan ang ipinaranas sa atin ng Diyos na lumikha ng sangsinukob at tumubos sa iyo. Yan ang inaasahan sa atin, ang maging mapagmahal at mapag-ibig kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Si Spurgeon na isang mangangaral noong 19 na siglo sa London, na ang ministeryo ay pinagsama ang matibay na paniniwalang biblikal at isang malalim na pastoral at mahabaging diwa. Yun ang kanyang ginawa noong kanyang panahon ng pagmiministeryo. Bagamat madalas siyang kinikilala dahil sa kanyang mahusay na pangangaral, thus earning the title The Prince of Preachers. Diba tawag sa kanya The Prince of Preachers? Madalas siyang kinikilala dahil sa kanyang mahusay na pangangaral, ngunit kilala rin siya sa kanyang malasakit sa mga karaniwang tao, lalo na sa mga mahihirap, nagdurusa, at mga napapabayaan. Itinatag at sinuportahan niya ang mga ministeryo tulad ng pangangalaga sa mga ulila at mga gawaing pangkawang gawa na may layuning tugunan ang espiritual at pisikal na pangangailangan ng bawat isa sa mga ito. At alam nyo, kahit sa mga panahon ng kontrobersya,
Kagaya ng the downgrade controversy na ang mga kasama niya na churches sa asosasyon ay isa-isang kumukompromiso at nagiging liberal, kaya siya ay umalis doon. Sa kabila ng kanyang pagtatanggol sa katotohanan ng biblikal, kahit siya ay pinapaulanan ng iba't ibang mga paninira ng mga dati niyang kasamahan doon sa asosasyong inalisan niya, yung tinatawag na The Baptist Union, pero madalas na ang tono ni Spurgeon ay nagpapakita ng malasakit sa espiritual na kapakanan ng mga ito kaysa sa personal na galit. Madalas na binibigyang diin ng kanyang mga sermon ng pag-ibig ni Kristo para sa mga makasalanan, at ang kanyang gawaing pastoral ay nagpapakita ng patuloy na malasakit sa mga espiritual at gayon din sa mga material na pangangailangan ng kanyang kongregasyon. Sa ganitong paraan, ipinakita po ni Spurgeon na ang matibay na paninindigang doktrinal at tunay na pag-ibig Kristiyano ay hindi magkasulungat, kundi dapat magtulungan sa pagiging tapat kay Hesukristo. Na ito'y dapat laging magkalakip. Ito ay magkasama. Ito hindi pwedeng paghiwalayin. Ito'y ikinasal ng walang diborsyo. Kung makakatulong ang ilustrasyon na ito. At sana sa ating patuloy na pagtingin sa mga talatang ito sa ating personal na mga oras, kasama ang patuloy nating pagtanaw paulit-ulit sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, tayo'y mahimok na sa ating pagbabantay, sa ating paninindigan, sa ating pagdalakas loob at pagpapakatatag, ginagawa natin ang lahat ng mga bagay na ito at lahat pa ng ibang mga bagay ukol sa buhay at pananampalataya nang may pag-ibig na ang pamantayan ay ang pag-ibig ni Hesukristo. Alalahanin natin yan sa ating pagsasalo-salo sa banal na hapunan na muli nating pananariwain ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagmamahal, sa kanyang tinapos na gawain. At harinawa po itong mga bagay na ating pinagsalusaluhan ngayon ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. Samahan niyo po ako sa panalangin, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang salitang inihain para sa atin. Ang ipong dakila at mabuting Diyos, ay pinagpapasalamat po namin parati ang iyong salita na tunay na pagkain at kapahingahan ng aming kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa paalala na dapat kami magpakatatag, manindigan, kami ay maglakas loob at maging matatag. At kasabay nito, ginagawa namin ang lahat ng may pag-ibig sa aming kapwa. Ng aming pamantayan ni Ikaw, o aming Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo, na hindi lamang nagpamalas, ngunit nagparanas sa amin kung paano magmahal ang isang banal at mapagbiyayang Diyos. Maraming salamat po, O Diyos. Kami po hindi nararapat ng kahit katiting mong pag-ibig, ngunit ito ay talagang mayaman mong ipinasik at ipinagkaloob sa amin. Nawa ito po ang mag-compel sa amin na manindigan sa katotohanan sa pananampalataya kasabay ng pagmamahal sa lahat namin na ginagawa sa aming kapwa. Maraming salamat po sa mga bagay na ito. Maihanda nawa nito kami sa aming pagsasalo-salo para sa banal na hapunan. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa ngalan po ng aming Haring Pastol, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Let's This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.